Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na inyong napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13. Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Friday, November 8 na po ng ating 2024. Kamusta na po ang ating mga kababayan? Pagod ba kayo? Napuyat ba kayo? Kung ano man ang inyong ginawa? At lalo tigit ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, huwag po kayong makakalimot. Lagi naming kasama kayo. Dahil ito pong programang ito ay nakatutok sa loob at labas ng ating pamahalaan, especially ang mga balita mula sa Office of the President, na kung ano man po ang mga ginagawa, policy at mga program, pagbibigay ng ayuda, mga proyekto at marami pang iba na ginagawa ng ating Pangulo 24/7 ay atin pong binabantayan dito. So, dyan lang po kayo at maraming mga nangyayari. Ngayong Friday, papasok na naman ang weekend. Pero bago yan, narito na po ang ating mga balita sa umagang ito na dapat nyo malaman. Eto na, matapos maglandfall, ayan, buo talaga ho nagparamdam sa Santa Ana, Cagayan kahapon. Ito yung bagyo. Pinakahulian niyang ulat ng Pag-asa naman sa kaninang alas 5 na umaga, patuloy daw humihina. Ayun, patuloy nang humihina ang bagyong si Marcy. Na ngayon ay nasa karagatan ng kanluran ng Ilocos Norte. Ayan, sana tuloy-tuloy nang umalis ito. Mabuti na lang ho at base sa mga initial assessment ay hindi naman ho gaanong kalaki ang pinsala nito. Pero malakas kahapon yung, yung bagyo doon sa may Santa Ana. Yung lugar ni Secretary Juan Ponce Enrile. Secretary, good morning sir. Kamusta na po kayo? Alam niyo yung Santa Ana, yun po yung identify na kampo nga ng mga Enrile. Pero malakas, nakita ko yung video kahapon, humahagupit ang mga puno at saka mga sanga at kung ano-ano, parang bumigay din. Ingat lang po, hindi naman ganun kalawak, pero talaga typhoon ay mahirap na kalaban ito. Samantala, sa iba nating mga balita, tiniyak po ng Philippine National Police ang kailang kahandaan sa pagresponde sa mga nangangailangan daw po ng tulong bunsod ng panalansa pa rin ng bagyong si Marcy. Ayon sa PNP Public Information Office Chief Superintendent Brigadier General Jean Pajardo, naka-standby pa rin ang kanilang mga search and rescue team. Yan po ay sa lahat ng lugar. Basta merong namomonitor na merong something o may problema, ayan, active sila. Yan, mabuhay ang ating kapulisan. Hindi lang to serve and protect ang kailang trabaho ngayon. Pati ho itong kalamidad, binabantayan nila at kung ano man ang maitutulong ay ginagawa. Yan ang bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. at ng ating mga mamamayang Pilipino. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, nagkaroon po ng phone call kahapon. Nag-uusap sila. November 7, ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang personal na magpasalamat sa assistance ng Singapore sa Pilipinas sa pagtugon ng epekto ng bagyong si Christine naman. Natalakay din ang sa pagpapalakas pagpapalakas ng tinatawag na humanitarian aid at pagtugon sa climate change ng dalawang bansa. Ayan po, tama-tama. Alam naman ninyo yung Singapore at Pilipinas talagang original na magkalaban. Ayun, makausap sila sa telepono. Magkalaban, magkapartner. Ang Singapore at Pilipinas ay matindi pong magkapartner yan. Kung yung magugunita yung Lee Kuan Yew at yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung founder ni Pangulong Marcos, yan ho'y magkaibigan at nagtutulungan. Kaya sabi nga natin, kung nagtagal yung mga ganong sitwasyon, baka maunlad na rin tayong katulad ng Singapore. Napakayaman po ng Singapore. Although kakaunti sa kanila, kakaunti ang tao. Pero mayaman sa kanila. Parang wala silang gastos, puro income yung mga building sa kanila, pag-aari ng kailang gobyerno. Hindi katulad dito sa atin. Parang wala tayong sariling building, nangungupahan ng gobyerno sa private sector. Kaya sa rental pa lang ng mga opisina ng pamahalaan, hindi ko naman nilalahat, malaki-laking pera ang ating ginugugol. So sana, sabi nga ni Lee Kuan Yew, sobrang demokrasya sa Pilipinas. Kaya matagal tayong umunlad. Ayan po ang naiwan pero totoo yun Ay ngayon po matatag pa rin. Mga second generation o third generation, mananatili pong kasintigas din ng bakal ang relasyon ng ibang bansa sa atin, especially nga ang Singapore. Mabuhay ang mga Pilipino sa Singapore na alam kong maganda ang inyong trabaho dyan at ingat-ingat lang po. Pangulong Ferdinand Marcos pa rin, nilagdaan na daw po ang Enterprise-Based Education Training o EBET na tinatawag Framework Act. Natutugon na ho ito sa job skills mismatch. Bawasan daw po ang unemployment at underemployment sa ating bansa.
Tiniyak din po na ang batas na ito ay magbibigay po ng dekalidad at angkop sa pagsasanay ng mga manggagawang Pilipino upang makasabay sa demand ng pandaigdigang industriya. Ayan, no? Kahapon po yan. Talaga pag hindi pagbibigay ng ayuda, pag-ikot sa mga probinsya, nasa Malacanang ang Pangulo at mga proposed bill ang pinagtitibay at yan ay pagka napagtibay na magiging ganap na batas. Ayan, ha? Mabuhay at sana nga po ay madagdagan pa ang kalaman ng mga Pilipino. Di ba kahapon, kare-report lang ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Lalo na itong last quarter, third quarter at last quarter ng ating 2024. Ayan ang pagsisikap na palakasin ang ekonomiya ng ating bansa. Malakas ang ekonomiya natin, maganda ang peace and order natin. Ang problema lang ho, politika ang sobrang sumisira. Malakas din ang pamumulitika ng iba. Masyadong atat na atat yung iba. Alam mo, kung babawasan ng mga politiko at kanilang kaalyado ang pamumulitika at sa halip nagtutulungan, maunlad na sana ang bansang ito. Ano ha? Kaso yung magagandang balita, natatabunan ng mga interes na madidilim ng ibang sektor dyan. Bahala na kayo kung sino yon. Alam mo na yan. Okay? Tuloy ang ating mga balita pa rin, 3 minuto. Makaraan po ang alas 9 na umaga. Pinasisiguro daw po ni Finance Secretary, sinigurado na ho, ni dating Senador at Secretary Rap Recto, sa mga rice traders daw po, na tiyakin na maipapasa sa mga mamimili ang murang presyo ng bigas. Matapos tapyasan ng gobyerno ang taripa ng mga imported rice. Dinimpa ni Senador at ni Secretary Recto na ang importante niya ay maramdaman ng publiko ang mababang presyo ng bigas dahil ito ang layunin ng imported rice tarification reduction. Ayan. Nagsakripisyo ang gobyerno, nabawasan ng income para ibaba ang presyo ng bilihin. Alam nyo, malaking pera pong involved dyan. Kung di ako nagkakamali, dating 35% ba? Naging 15% na lang. Basta malaking porsyento po ang nawala sa kita ng gobyerno para lang ibigay ang murang bigas. Ayaw nga ng ibang sektor yan, pero wala tayong magagawa. Yun ang puso ng gobyernong ito Tulungan ang mahihirap, di baling lumiit ang income. Marami namang pamamaraan kung paano madagdagan ang income ng national government para may pera ang National Treasury at may magamit na project o panggastos ang Executive Department. Ayun. Okay? Ang mga balita pa rin, ilang kongresista dismayado sa hindi na naman pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Ayon po kay committee, ayon daw sa abogado ni Duterte, nais ipatawag sa susunod na pagdinig. Ano ibig sabihin nito? Ang sinasabi po nitong komite, sa susunod ipatawag ulit. Kasi nakagalit na itong mamang ito, kita nyo? Panood ko yung kahapon. Si Paduano. Sabi niya nito, lokohan? Lokohan ba tayo rito? Sinulatan na natin sila, sinagot at nangakong November 1 o after November 1, haharap na siya sa atin. Bakit hindi naman sila dumarating? Kaya kailangan sokos order na. Ganyan. Yung sabi ni Paduano. Kasi si Congressman Acop nag-motion na, pwede ba sulatan uli natin, imbitahan uli natin? Sabi, no. Wala nang, hindi na kailangan invitation. Kailangan panagutin na. Bakit hindi dumarating? Ayan alam mo ito si Paduano. Talaga may tapang itong mamang ito Kaya nga pag ito nagsasalita, kung ikaw yung nagsisinungaling, matakot ka na. Kasi contempt ang aabutin mo. Ang tawag nga sa kanya, Congressman Contempt na Joke lang, pero yun ang mga biruan sa Kongreso. Kasi nga siya ang madalas nagmomosyon ng pagpapakulong sa mga pasaway. Samantala, tuloy sa ating mga balita, ito, nadinig ko rin kahapon na ito. Kagulat ako, bigla siyang dumating. Inong araw ng mga ibang hearing, hindi siya dumarating Yung pala nakamonitor yung mama. Pinuri ni Camarines Sur, 3rd District Congressman Gabriel Bordado. Galing ng parang pelikula. Bordado ka. Yan ang apelyido niya, Bordado. Okay? Ang isinasagawang investigasyon ng House Quad Committee. Ayon kay Congressman Bordado, malayo na ang narating ng investigasyon in aid of legislation ukol sa isyu niya ng war on drugs, illegal pogos, operation, extrajudicial killing, at sa nakaraang administrasyon. Yan, totoo yan. Yan po yung mama. Hindi gaanong napapansin niya sa mga hearing, pero nakamonitor pala sila at ayun.
Pinuri niya. Kaya natuwa naman si Congressman Barbers, ang overall chairman ng Quad Committee, dahil sa papuri niya. Totoo naman, talagang malayo na. 4 na yata yung proposed bill na kayang na-file. Para lang lalong may ipakita in aid of legislation at walang political issue itong investigasyon. Tapos nagrekomenda na sila na kung sinong pwedeng kasuhan at yung mga dokumento, nandyan na po sa Department of Justice, papunta na sa DOJ, pero ang iba po ay nasa Office ng Solicitor General. Abogado ng Estado, nandun na po yung dokumento. Abogado ng Bayan, papunta na rin doon. May magandang coordination na ang Justice Secretary at ang Kongreso tungkol sa mga dokumentong nakakalap na. Kahapon ho, mas matindi pa yung pumutok na mga balita. Sino kaya yung Davao Queen? Davao Mafia na ikinanta na ni Jimmy Guban pero wala pang kaukulang detalye at nagsorry naman siya. Hindi daw niya pwedeng sabihin pa kahapon. Sa susunod na hearing, kanyang papangalanan sino ang Davao Queen. Na may kinalaman daw sa mafia. Wow, intindi nito. Ang lupit ng labanan. Tuloy ang ating mga balita. Kailangan pag-aralang mabuti raho ang panukalang ipagpaliban ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, BARM. Okay? Sa susunod na taon, ito po ang reaksyon ni Senador Juan Miguel Zubiri na principal author daw po ng sponsor nga po ng BARM. Ayan. Sandali pero eto muna ang ating unahin, itong ating priority. Meron na hong magandang okasyon na naman po. Presidential coverage ito. Diyan po sa Malacanang. Dadaluhan, mamaya na yan. Siguro, ito na muna. Ayan nakikita na ninyo yung video. Andiyan na po ang mga bisita ng ating Pangulo. Ito yung unang event na naman ngayong umaga. Halos araw-araw po ito. Sige, pakinggan na natin. Let us bow our heads and feel the presence of our Almighty God. Dear Lord, Heavenly Father, we come before you today with gratitude as we gather for the ceremonial signing of the Maritime Zones Act and the Archipelagic Sea Lanes Act. We thank you for guiding our leaders, especially our President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., in the passage of these significant measures. We are grateful for inspiring the legislature and the executive to work together in enacting these vital laws. We express our heartfelt appreciation for the blessings you have bestowed upon our waters and maritime environment, which we are committed to preserving and protecting through these important acts. As we strive to uphold the rights and interests of our archipelagic nation, we humbly ask for your continued grace, guidance, wisdom, and fortitude. Empower us as public servants to fulfill our responsibilities with excellence and integrity. Remind us to honor our sacred oaths so that we may faithfully defend and serve our country, our people, and your name. Our ever-loving God, we ask that you guide the implementation of these measures, directing their progress and leading them to fruitful and successful outcomes. May we use them to meet the needs of today's generation while ensuring their preservation for those who will come after us, all for your greater glory. We offer all these prayers in your most holy name. Amen.
Thank you, Secretary Anyo. We may now be seated. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., distinguished guests, good morning. Joining the President and the honorable members of the House of Representatives, led by the distinguished Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Also with us are distinguished members of the Cabinet and senior government officials, led by the distinguished Executive Secretary Lucas Bersamin, as well as representatives of key development partners and stakeholders. Today, we shall witness the enactment of two priority reform measures. First is the Philippine Maritime Zones Act, and second is the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. We shall now proceed with the enactment ceremony. The following esteemed guests are requested to ascend the stage to stand witness as the President signs the enrolled bills. Senate President Francis Escudero, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senate Majority Leader Francis Tolentino, Senator Sherwin Gatchalian, House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, House Deputy Speaker David Suarez, House Deputy Speaker Antonio Albano, House Minority Leader Marcelino Libanan, Representative Maria Rachel Arenas, Representative Rufus Rodriguez, Representative Raul Tupas, Representative Loreto Acharon, Representative Rodrigo Gutierrez, Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, National Security Advisor Secretary Eduardo Año, Presidential Assistant on Maritime Concerns Andres Centino, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Presidential Advisor for Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza. May we now request the President to please ascend the stage and approach the presidential table. First to be signed is the Philippine Maritime Zones Act. The President may now proceed to sign the enrolled copy. Upon signing the harmonized version of Senate Bill number 2492 and House Bill number 7819, it shall be known as Republic Act number 12064, entitled An Act Declaring the Maritime Zones under the Jurisdiction of the Republic of the Philippines. This measure declares the Philippine sovereignty and defines sovereign rights over the maximum extent of its maritime zones, including internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zones, and continental shelf in accordance with enclosed existing laws and treaties. Thank you, Mr. President. We shall now proceed with the President signing into law the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Upon signing the harmonized version of Senate Bill number 2665, House Bill number 9034, it shall be known as Republic Act number 12065, entitled An Act Providing for the Establishment of Archipelagic Sea Lanes in the Philippine Archipelagic Waters, prescribing the obligations of foreign ships and aircraft exercising the right of archipelagic sea lanes passage through the designated archipelagic sea lanes and for other purposes. This measure complements the Philippine Maritime Zones Act in ensuring the protection of the country's sovereignty and maritime domain by designating the routes and areas that shall be utilized and accessed by foreign military vessels and foreign registered aircraft for passage, pursuant to the United Nations Convention on the Laws of the Sea and the Convention on Civil Aviation, also known as the Chicago Convention of 1944.
Thank you, Mr. President. May we request the witnesses to please descend the stage. May we now invite Executive Secretary Lucas Bersamin to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much, Executive Secretary Luc Bersamin. Please take your seat. Senate President Chis Escudero, and the members of the Senate, the House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, and members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet, our key stakeholders and development partners in this effort that we are doing to safeguard the sovereignty of the seas of the Republic of the Philippines, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning. Today we gather for the signing of two very significant laws that emphasize the importance of our maritime and archipelagic identity. The Philippine Maritime Zones Act and the Philippines Archipelagic Sea Lanes Act. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. The first law is the Philippine Maritime Zones Act, which clearly defines the extent of our maritime entitlements and fully declares their metes and bounds in accordance with our Constitution and with the UNCLOS. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Maintaining the primacy of the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award as our beacons in the maritime domain, the Philippines reaffirms its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in our waters. By defining and asserting our maritime zones, we project to the international community that we are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. The second law, the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, complements both our maritime and aerial policies by establishing a route system in our country's archipelagic waters and, as well, the airspace above it. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security, nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. These sea lanes will offer continuous, expeditious, and unobstructed transit for vessels and air transport, while obliging them to comply with navigational regulations and procedures, as well as with the air rules of flight safety and protocols. We are committed in implementing these ASLs in faithful accordance with the process found in the UNCLOS, while firmly upholding the principles of reciprocity and mutual respect amongst states.
The passage of these two priority bills fully demonstrate our commitment as a responsible member of the international community and our advocacy to uphold rules-based international order. In the same breath, these signal our resolve to protect our maritime resources, preserve our rich biodiversity, and ensure that our waters remain a source of life and livelihood for all Filipinos. I convey my gratitude to our legislatures for the Philippines Archipelagic Baselines Law in 2009. This matter is close to my heart because these measures prove not only our commitment to ensuring the safety and prosperity of our maritime domain, but also our firm faith in our identity as a maritime nation. It is a spirit that transcends administrations. It is an intrinsic and undeniable part of the Filipino character. It is my fervent hope that with the help of these two laws, we will continue to pursue and defend our maritime interests and navigate towards a brighter and stronger bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga sa inyo. Thank you, Mr. President. Now, may we request the President to please proceed downstage for a group photo. May we also request our attendees to gather at the center and join us for the group photo. Ayan po at nasaksihan natin, napanood ang live coverage natin dyan po sa Office of the President, Malacanang Palace. Kaugnay nga po nitong bagong batas na naman, talaga lang tungkol sa Maritime Security, Maritime Zone Act. Dyan po, ibig sabihin, ito'y related dun sa issue ng West Philippine Sea. Ayan, meron na hong dagdag na batas na ating panghahawakan at magagamit ng ating mga otoridad, Office of the President, ang ating AFP, Philippine Military, Department of National Defense, at lahat ng kinaukulan, especially ang Philippine Coast Guard, para ho sa Maritime Act na ito, batas na ito, maganda ito. Okay? So, congratulations Mr. President, congratulations sa mga congressman at senador at sa Executive Department na nagtulong-tulong para po magawa itong batas na ito. Sabi ko sa inyo, walang pahinga Tuloy-tuloy po ang mga inaasahan nating mga pagbabago sa bagong Pilipinas. Pero bago yan, sandali, break muna po kami at maya-maya meron tayong mga interview naman, lalo tigit sa Department of Health. Marami ho ang ginawa at ginagawa ng Health Department. 26 na minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga. Sandali-sandali lang po at babalik ang Mike Abilay. Balikan na natin po ang ating mga balita. 9:31 na po na umaga ng Friday. Ngayon pong umagang ito dito sa Pilipinas. At siyempre sa ibang bansa, iba-ibang oras at araw din, di ba? Pero pag-usapan po na natin ang ginawa ng Department of Health. Ngayon sa nakaraan o sa nakaranas nga po tayo ng mga sunod-sunod na mga bagyo. Alam naman natin ang Health Department ang siyang doktor ng bayan sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi lang sa panahon ng kalamidad, pero siyempre nagkaroon tayo ng sunod-sunod. May Christine, may Leon, tapos ito pa nga, meron pang si Marcy, di ba? Anyway, narito na po si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health at tagapagsalita na rin po. Makikibalita tayo sa kanya. Asek, magandang umaga po. Magandang umaga, Mike. Magandang umaga sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig. Thank you po sa oras pagkakataon. Kahit alam namin busy po kayo, gusto lang namin malaman at pakireport na rin ho sa bayan, pasintabi na, yung mga ginawa at ginagawa ng Department of Health doon po sa mga lugar na naapektuhan ng sunod-sunod na typhoon. Especially yung Christine, medyo malawak ito sa Kabikulan at Batangas.
Opo, Mike, no, meron tayong tatlo nga, actually, si Mike, si Leon, saka si Marce, no? Si Marce paalis pa lang, si Christine, saka si Leon, yung ating para bang dinaanan na. Yung ating datos, meron tayong 4 na milyong piso na halaga na pinadala in terms of yung mga hygiene kits, yung mga oral health family packages natin. May mga tinatawag tayong ready-to-use food, no? Iba ito dun sa mga family packs. Yung family packs ng ating mga kasamahan sa DSWD, yun po yung sabihin na nating mga delata, mga bigas, ganyan. Ito po, para dun sa mga bata na kailangan talaga ng medical para bang nutrition. Ito po yung mga ready-to-use therapeutic food. Meron tayong multivitamins and nutrients. At yung mga kagamitan para sa water, sanitation, and hygiene. Halimbawa, Mike, yung ating mga chlorine tablets, mga aqua tabs para makaiwas tayo sa diarrhea na maaaring manggaling sa tubig na kontaminado. Meron ba kayong na-discover or nakita na meron ho talagang nagkasakit dulot ng, alam mo na, yung pagbaha o itong bagyo talaga? At ano itong mga sakit na kadalasan, kung meron man, na kaagad-agad ay nararanasan po ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga kabataan? Opo, ang datos natin na Mike ay mula rin sa ating mga health responders. By the way, in addition, dagdag dun sa ating mga Oragon, mga kababayan na nasa Bicol na maraming salamat po na kahit sila response teams na residente sa lugar. Merong 130 na augmentation na dumagdag. At tinitingnan ko yung listahan ng galing sila sa iba-ibang mga ospital. No? Ito yung mga sumaklolo mula sa ibang rehiyon, sa ibang lugar ng bansa. Ang East Avenue Medical Center, ang Jose Rodriguez dito sa Metro Manila pareho, ang Valenzuela Medical Center, Metro Manila rin, ang JB Lingad sa Pampanga, ang Tondo Medical Center at Amang Rodriguez dito sa Metro Manila, San Lorenzo Ruiz General Hospital, tapos ang Eastern Visayas Medical Center. Nagpadala sila ng 130 tao na dagdag na mga doktor, nurse at ang mga sakit na naitala doon sa kanilang mga nakita sa mga health facilities at sa mga evacuation center na rin. Yung top 3 natin na nakikita nila, Mike, is yung mga ubo at sipon, yung mga sugat, mga wounds, at pati yung ating mga kababaihan na buntis ang ating mga nanay. Na syempre, hindi naman tumitigil ang pagbubuntis kahit nagkaroon ng panahon ng sakuna. Yes, yes. Pero dahil sa malala ang baha, sila ay nagpunta sa ating mga medical teams. Yun po yung top 3. So pero anong assurance po na nakarating sa lahat ng lugar ang ating mga doktor at health workers para sa pagtulong na ito? Dahil nagkaroon ng mga evacuation center, may mga barangay o purok na medyo malalayo talaga, nahirapan ng una. Pero ang assurance po ay narating ito, lahat, ASEC? Mike? Oo, Mike. Nung una, hindi ko alam, pwede palang isakay ang ambulansya sa aeroplano. Meron tayong picture, hindi ko alam kung nasa monitor ng production ninyo, no? Okay. Nung kasagsagan ni Christine sa Leon, merong mga ambulansya kasama tong 130 takatao, mga sinakay sa C-130 ng ating Philippine Air Force na nakarating sa Camarines Sur at saka sa Naga. Pinadala by airlift yung ating mga ambulansya. At yung mga tao natin na hindi makasakay dahil siguro puno na yung C-130 ay nag-land travel, no? Nakarating rin naman after I think 10 hours yung travel nila. Sa Makatwid, Mike, yan ang ating patunay sa ating mga kababayan. Nasaan man sila sa Pilipinas, ayun, nakita ko sa monitor. Yes, yes. Sinasakay nila sa it was actually my first time to see na sumasakay pala ang sasakyan sa loob. And having seen that, kaya ng ating sistema, ang DOH kasama ang Philippine Air Force in this case na nakakarating sa iba-ibang lugar ng Pilipinas ang ating saklolo. Oh. Kayang-kaya yan, ASEC, dahil ang ating mga aircraft, yung C-130, kargahan talaga yan ng mga truck, ng mga military facilities kapag kami mga operations sila. Kaya yung mga huwag naman sana sa mga susunod na mga panahon ay walang duda at walang problema ang health department. Basta coordination lang yan. Kahit hindi lang ambulansya, kahit anong isakay nyo dyan sa mga C-130, sigurado makakarating yan sa mga liblib na lugar. Magandang development yan, di ba, ASEC?
Yes, Mike, no. And actually, si Secretary Ted Herbosa nga sabi niya, saktong-sakto na-recognize ng World Health Organization yung ating Philippine Emergency Medical Assistance Teams, no. Sabi nga nila hindi lang pang Pilipinas, Yes. pang international pa. Pero ang maganda, ito ay mga kababayan nating Pilipino. Meron tayo sa JB Lingad sa Pampanga. Meron tayo dito sa Metro Manila, yung ating East Avenue Medical Center. Tapos meron rin tayo sa Eastern Visayas Medical Center. Mga kilala to ng WHO na kayang makipagsabihin na nating bakbakan kahit sa mga... Pag sinabing bakbakan, hindi yung gera ha. Yes, pero kumbaga, yes, oo. kahit walang kuryente, kahit walang tubig, pupunta yan at sasaklolo sa mga tao. Not just internationally, but even locally. At na-activate sila dito kay Christine Chacalion. Kay Marce, nag-aantay kami ng instructions, advice mula sa Office of Civil Defense kung kailanganin. Naka-standby uli yan. Aha. Well, itong bagyong si Marce, hindi naman masyadong malaki yata at lawak ang naapektuhan. Pero yung Santa Ana o Cagayan area, yun po yung identify. At alam ko namang namomonitor ito ng NDRRMC. Pero sa ngayon, kung sakali nangangailangan doon na kung anumang medicine, ay merong available po ang Health Department. ASEC. Meron po yan, no? Ang maganda sa ating bansa, hindi naman sabay-sabay tinatamaan ng lahat. At very good po ang ating mga DOH warehouse. Kasi awa ng Diyos, nung dumaan si Christine Chacalion at pati si Marce, kasi hindi naman nga ganun kalakas si Marce, hindi naman napinsala yung kanilang mga supplies. So sapat ang ating gamot, ang ating medical supplies, madali pong kumbaga, malipat yan pagka naghudyat ang ating NDRRMC, OCD, na kailangan mag-augment, kaya po yan. Okay. Pahabol lang naming tanong ito, yung tukol naman sa mga leptospirosis at saka dengue, iba pang mga sakit. Ngayong panahon ng tag-ulan, hindi pa naman talaga tapos dahil minsan inaabot tayo ng December yung mga pag-ulan-ulan. Tumaas ba yung namomonitor nyo na ganitong sakit na dulot ng mga pagbaha o flooding sa ating bansa? ASEC. Opo, Sir Mike, no, yung ating dengue, actually, pag tinignan natin yung datos hanggang October 26, may nakita tayong trend, no, na bumaba ng 8% Okay. yung bilang ng mga kaso. Ang tatlong rehiyon na tinatry ko lang tignan yung datos, excuse me lang, no, yung Metro Manila, kung di ako nagkakamali, Calabarzon, and there's one more region, sila lang yung nakitaan ng pagtaas. Pero ang ibang rehiyon sa paligid ng ating bansa ay hindi tumaas ang bilang ng dengue. Ayun. Now, ang sinasabi nga namin sa DOH, ayaw naming magpahinga, no, dahil ang dengue, ang lamok, andyan, kung meron tayong tubig na naiipon at galing sa tubig ulan, maaaring itlogan yan at magkakaroon ng kitikite, nagkakaroon ng dengue. So maglinis ho tayo lagi, no, sa ating mga kababayan. And then yung usapan naman ng leptospirosis, nakita rin namin sa the same period of monitoring, pababa rin yung trend. Pero Mike, no, ang ating leptospirosis, ang incubation period ay mula 2 linggo hanggang 1 buwan. Ibig sabihin, wala pong sintomas na nakikita at hindi pa siya lalabas until after 2 weeks. Kaya lagi namin pinapaalala sa ating mga kababayan, hindi lang after, ngunit habang lumalakas ang ulan, lumalabas po yung mga abiso ng DOH at ng local government. Ano man ang dahilan, basta po nalusong sa baha, tulad na nakikita natin sa monitor, no? Yes, Hindi yes. naman maiwasan yung pag lumilikas. Pati yung mga responder, kailangan pong magkonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Libre po. At kung kailangan na bigyan ng antibiotic prophylaxis, ay nabibigyan po naman na libre rin po at available. Pero sigurado naman, ASEC, parating ko na rin sa inyo, hindi lang po yung mga biktima ng flooding sa kung saan barangay at probinsya, pakialalayan din po ninyo at pakitulungan din yung ating mga rescue team. Di ba? Yung ating Yes. police, military, na local government unit, mga non-government organization, kasi sila, hindi nila sinasadya yan, pero obligasyon na sila ay talagang lumangoy pa nga sa tubig para isalba yung buhay. Siyempre sila ho'y apektado rin. Palagay ko naman kasama yan sa inyong tinutulungan, ASEC. Kasama yun, Sir Mike, at hindi lang yun. Kayo po sa media, alam Okay, ko po, good. bilang spokesperson, yung mga reporters, lalo yung mga field deployed, Yes. ano man ang himpilan, di ba, mga kababayan sa PTV, mga kapuso, kapamilya, kapatid, lahat covered po yan in coordination with our Good, Media good. Relations Okay. Unit. Yes, kasi alam namin na mahalaga ang impormasyon na galing po sa ating mga kasamahan sa media, and alam namin exposed po kayo pag kayo po ay nasa field deployment. So covered din po kayo kasama ng ating mga rescuers. Last na lang siguro, ASEC, marami mga mensahe kayo sa ating mga kabayan dahil all weather, ano man ang panahon,
Ang kalusugan ay mahalaga sa ating lahat, lalo pa ngayon. Magpapasko mabuti healthy tayo. Nasa inyo po ang pagkakataon, Nasek. Yes, Sir Mike, no, sa panahon ngayon ng ating papasok ng ating Pasko, no, at syempre ang pamilyang Pilipino, ang pagsasama-sama at ang pagkain. Correct. Yan ang ating mga love language, sabi nga ng mga kabataan ngayon, no. Okay po yan at sinusuportahan niya ng kagawaran. Basta wag nating kalimutan, tamang pagkain, no, umiwas tayo dun sa mga pagkaing Ano yung mga pagkaing maalat, yung mataba, di ba? Masyadong kumbaga mataas ang asin at ang asukal at ang taba, katamtaman lamang po para wag tayo magkaroon ng mataas na kolesterol saka blood sugar na diabetes yung nangyayari. Yun pong ehersisyo, napakahalaga. Hindi ho kailangan nasa gym, hindi kailangan magbayad. Ang paglakad sa paligid, ang pagkilos, pagwalis-walis, habang naglilinis tayo ng tubig para wag magka-dengue. Nakakatulong rin po yan. At disiplina rin sa katawan, huwag tayo uminom, huwag tayong manigarilyo, dahil yan po ay, huwag tayo mag-vape, yan po ay nakakatama sa ating baga, sa ating pangangatawan. Always be safe out there para po sa ating mga luluwas, pupunta sa mga pamilya, kulang tayo sa daan kasi road safety ang ating kailangan. Galing. Nako, salamat po. Maraming salamat at sa oras pagkakataon, napakaganda nito. Salamat, Asek. Mabuhay po kayo. You're most welcome, Sir Mike. Maraming salamat po. Magandang umaga. Okay po, babay po. Mga kaibigan, si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health, spokesperson na rin. Talaga hong kumpleto lahat. Pati yung panawagan na rin, magpapasko, magbabagong taon. Next month ay umpisa na ang mga, alam mo na, party-party, kaliwat kanan. So, ingat sa mga pagkain. Lahat ng pagkain masarap, pero may masamang epekto ito pag sumobra. Sabi nga nila, lahat ng sobra magiging problema. Okay? Tuloy ang ating mga balita. 9:44 po ng umaga ngayong Friday morning. Kinumpirma po ng Communications Secretary Cesar Chavez na hindi makakadalo sa APEC Summit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peru. Wow! Sa pagtulong sa mga, unahin ang pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo. Prioridad nga po na ngayon ng ating Pangulo at gawin po yan. So, unahin ang mga biktima. Si DTI Secretary Maria Cristina Roque ang magiging kinatawan daw po ng Pangulo sa APEC Summit. Sa Peru. 5 Peru, na nakatakdang gawin sa darating na November 10 hanggang 16 ngayong buwang ito, 2024. Ayun, Ayan, So, inuna ng Pangulo ang malasakit para sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad at iba pa. Kayo sa magpunta ron sa Peru. Although mahalaga yung APEC Summit na yan, pero bahala na si Secretary Roque dyan. Kayang-kaya niyang i-establish doon ang kahalagahan at ginagawa ng ating Pangulo, ng Philippine President sa lahat ng mga Pilipino sa ating bansa, siyempre, at maging sa abroad. Department of Agriculture, puspusan daw po ang mga hakbang para makabangon ang sektor ng agrikultura sa epekto ng El Nino. Magkakasunod na mga bagyo at yung African Swine Fever. Ito yung mga nakakasira ng ating agricultural product at iba pa. Ang Pilipinas po ay agricultural country. Dapat kung hindi nagiging biktima tayo kung ano-ano, wala tayong problema sa pagkain. Baka nga mag-export pa tayo sobra-sobra. Dahil tayo merong mahigit na 7,500 island. Maraming taniman dyan. Huwag tayong magsiksikan dito sa mga syudad. Di ba? Kaya bawal magutom. Bawal ang tamad. Ang tamad na Pilipino hindi bagay sa dami ng mga sakahan at magiging hanap buhay. Di ba? Yun lang po yun. Bubuksan ngayong buwan ang unang segment daw po, ng LRT1 Cavite Extension Project. Good morning sa mga taga Cavite. Kabilang dito ang tourist daw po. Saan ito? Diyan po sa may Sena Station, sa Mia Road Station, Vitex Station at Ninoy Aquino Avenue Station. Kasama rin ang Dr. Santos Station. Inaasahan ng pagsisilbihan nito ang mga karagdagang 80,000 na mga pasahero araw-araw. Ayon sa transportation kay Secretary Jaime Bautista, malaking tulong itong ngayon holiday season. Kung kinakailangan, inaasahan ding tataas ang bilang daw po ang mga taong bumibiyahe sa Metro Manila. Pagka ganitong Christmas season, lahat tataas yan. Tataas ang gastusan, tataas ang kainan,
tataas ang biyahe, local tourism, siguradong lalakas. Sana pati foreign tourism natin, okay yan. Tuloy tayo sa iba nating mga balita naman, Meron muna tayong live report, si Isaiah Mira Puentes, na ating partner dito sa PTV. Magagamit na ho ang Phase 1, LRT1 Cavite Extension nga po. Ay, so ito yung detalye. Abangan natin ito. Ito na yon, ang live report. Yes, Mike, magandang umaga. Makalipas ang mahigit 6 na taong paghihintay, bubuksan na sa susunod na linggo ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Magkakaroon ng karagdagang 5 istasyon sa ilalim ng Phase 1. Ito ay sa Redemptorist, Asiana Station, Villa Road Station, PITX, Ninoy Aquino Avenue Station at ang Dr. Santos Avenue Station. Inaasang magbubukas ang Phase 1 ng LRT Cavite Extension sa November 16. Ito mismo ang kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista. Magiging malaking kaginawaan ito para sa mga commuters. May habang 6 na kilometro ang bubuksan na bagong linya ng LRT1. Inaasang aabot sa 80,000 pasahero kada araw ang karagdagang masiservisyo ng LRT1 dahil sa mga karagdagang istasyon na ito. Dagdag ito sa kasalukuyang mahigit sa 320,000 na daily rideship ng LRT1. Aabot sa 30 minutos na lang ang oras na matitipid ng mga commuters kapag nabuksan na ang karagdagang linya ng LRT1. Mula sa dating 20 kilometers na haba ng LRT1, ngayon aabot na ito sa 26 kilometers. Ayon sa pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, maagang Christmas gift daw ito para sa mga residenteng nakatira sa mga lugar malapit sa bagong linya ng tren. Umaasa rin ang pamahalaan ng malaking ambag ito para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Mike, ito ang pinakaunang railway project na bubuksan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Samantala, Mike, sa mga kababayan nating nagtatanong kaugnay sa mga nag-aabang ng pagbubukas ng Phase 2 and 3 ng LRT1 Cavite Extension, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, kasalukuyan pa itong nasa planning stage dahil nare-resolba pa ang mga right-of-way issue. Ngunit target ng pamahalaan na makumpleto ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. At yan muna ang latest update mula dito sa Parañaque. Balik muna sa iyo, Mike. Ayan karagdagang good news pa rin po yan. Hindi lang ho sa mga taga Cavite. Siyempre, lahat ng mga commuters, lahat po na mga taga rito sa Metro Manila, kahit itong mga taga Lalawigan na napupunta kayo sa area yan, ayun nun. Di ba? Matagal-tagal din ginagawa ito. So actually, pahaba pa yan eh. After ng Cavite, kung marami pang Cavite, marami pang lugar sa Cavite yan, pwede pa hong magkaroon ng extension po ng ating mga tren. LRT1, LRT2, LRT3, MRT3, di ba? At MLRT7 yata yan. Meron pang ginagawa ngayon, yung North Avenue patungo ng West Avenue. Ongoing na rin po yan. Tuloy ang mga balita, 9:50 na, COMELEC at PTV lumagdadaho sa isang kasunduan para bumuo ng programa sa telebisyon. Na maghahatid daw po ng konkretong balita tungkol sa Hatol ng Bayan 2025. Ayan po Maganda ito, yung aming general manager na si Toby at saka ho si George. Ayan. Chairman Garcia ng COMELEC at yung aming general manager. Ayan Magandang balita ito. Samantala, meron pala tayong mga, saan sila? May mga estudyante ho tayong bisita rito. Mula sa St. Joseph Academy sa Dasmariñas, Cavite. Tama-tama. Pinag-uusapan natin Cavite. Taga-Cavite pala sila. Pag uwi nyo mamaya, sakay na kayo ng tren? Ayan, St. Joseph Academy. Diyan po sa Dasmariñas. Ayan po sila, Ayan, naka-blue. Ayan po, mabuhay po kayo. Ayan, artista na kayo lahat. Ayan po, At saka yung mga teacher, yung mga professor, nandyan din. Salamat po. Ayan po, Mabuhay ang mga taga-Cavite. Nandito ho sila. Galing pa ng Cavite yan, nagpunta rito. Ayan. Actually, madalas po dito, gagaling po sa iba-ibang mga eskwelahan. May taga Mindanao, may mga taga Metro Manila, yung iba galing ng Pangasinan pa, kung saan-saan. Madami. Ito na sa gilid, hindi yata nakukuha. Tuloy-tuloy kayo, tuloy, sige. Ayan, madami po sila. Ayan. Salamat po sa inyong pagpunta dito ho sa studio at ng People's Television. Pag-aari natin lahat ito. Ayan, St. Joseph, ayan. Diyan ho sa Dasmariñas, Cavite. Mabuhay ang mga Caviteño. Di ba? Maraming Caviteño. Ayan.
Pero wala na tayong oras Wala tayong magagawa. Sabay-sabay na muna tayo. Samantala, 47 days na lang po Pasko na. Ayan Hanggang dito na lamang po ang ating muling mga talakayan. Magkita-kita na tayo muli siyempre sa Lunes na po dito sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at sa Facebook page ng Mike Abby Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po. Ayan ulit sila. Ayan Habol. Ayan sila.